tuloy ko po yung sinishare ko po. Lahat po ng simbahan, lahat po ng mga mananampalataya, mararanasan yung persecution. Amin po. Pero alam nyo kung sino pa yung nagpe-persecute, kung sino yung mga humahadlang, sila pa yung tatawagin ng Panginoon. Amin po. Kaya mag-expect tayo ng magandang gagawin ng Lord sa ministry natin. Mag-expect tayo ng magandang gagawin niya doon sa paglilingkod po natin. Kumbaga, mag-expect tayo. Kasi gawin nating mabuting aral yung mga bagay na nangyayari doon sa ministry po natin. Gawin nating aral yung mga bagay na pinagdadaanan po natin. Amin po. Huwag tayong magpa-apekto doon sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Huwag tayong magpa-apekto doon sa anuman yung nararanasan natin, kundi bagkus dapat ito'y maging aral po sa atin, maging sandigan po natin ito sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Sus. Hindi tayo dapat mapipigilan doon sa pag-share at doon sa paglilingkod po sa ating Panginoong Sus. Amin po. Kailangan tayo ng Panginoon. Amin po. Kailangan niya tayo. Mas lalong pagtitibayin ng Lord yung sitwasyon natin sa pananampalataya po natin. Ano man yung pagdadaanan natin doon sa ministry, ano man yung pagdadaanan natin sa paglilingkod, magiging kalakasan po natin ito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na matalo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na manghina. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na masaktan unless na magpatuloy tayo sa ating Panginoong Sus. Amin po. Dapat mas lalo yung pananampalataya lumawak, lumago at maraming makakilala na tao sa pamamagitan po natin. Amin po. Ang daming maabot na kaluluwa sa pamamagitan po natin. Amin po. At makita ng mga tao kung sino yung naglilingkod at saka sa hindi. Amin po. Hindi maiiwasan doon sa isang simbahan na may pagdadaanan. At lalong tayo mga mananampalataya. Kung pigilan man tayo na magsimba, kung mahal natin si Lord, huwag tayo magpa-apekto. Amin po. Kung pigilan man tayo na sumunod sa Panginoong Sus, dapat hindi tayo nagpapa-apekto. Amin po. Mapalad nga tayo kasi magaan yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Minsan nga, ang kalaban natin sa pagsunod sa Panginoong Sus, walang iba kundi yung sarili natin. Amin po. Kumbaga, ito yung isang bagay na napakahirap kalaban, yung sarili. Ano yun? Laging may gusto, laging ayaw sumunod, laging ayaw magsimba, laging ayaw mag-pray, ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. Kalaban natin yung sarili po natin. Amin po. Hindi naman mahirap kalaban ng kaaway. Amin po. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, aalis. Amin po. Hindi mahirap kalaban ng kaaway. Ang mahirap kalaban yung sarili. Paano kaya palayasin yung sarili? Paano kaya ibahin yung sarili? Amin po. Siguro sa pangalan ko, in Jesus name, lumayas ka, mga ganun. Amin po, yung sarili, kailangan ma-overcome natin yung sarili po natin, yung takot, ma-overcome natin yung anumang bagay na humahadlang sa pagsunod natin sa Panginoong Sus. Amin po. Dapat mapagtagumpayan natin. Amin po. Dapat ulitin ko po, mahirap man pero kakayanin natin sa tulong po ng Panginoong Sus. Amin po. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amin po. Kasi may maganda pa siyang gagawin sa simbahan at sa buhay po natin. Mag-expect lang tayo. May negative man na mangyayari, mag-expect din tayo ng may magandang mangyayari sa buhay natin at sa ministry natin. Mas maganda, kung lagi ko nga po na natatandaan na pag may negative na nangyayari, sigurado po yan, may magandang mangyayari na. Amen po. Ano man nang nangyayari sa ministry po natin,
sigurado po ako na may magandang mangyayari din. Amen po. Ito po yung number 24. Ang number 24, sabi po niya, to display God's sustaining grace. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi po niya, basahin ko po. Sabi po niya, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, itutuloy ko po. Sabi niya, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sa bandang dulo sabi niya, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Yan po yung sulat po ni Apostol Pablo. Amen po. Si Lord, yung habag niya sa atin ay walang hanggan at patuloy niyang ipinapakita sa atin. Amen po. Alam niyo po, hindi natin magagawa yung isang bagay. Hindi natin mapagtatagumpayan yung isang bagay kung hindi dahilan doon sa habag ng Panginoong Sus. Amen po. Kaya natin nakakaya kasi dahilan doon sa habag niya at sa tulong niya. Hindi dahilan doon sa lakas natin. Hindi dahilan doon sa talino natin. Hindi dahilan doon sa galing natin. Kasi wala pong magaling. Amen po. Gumagaling lang tayo, lumalakas lang tayo kasi dahilan sa Panginoong Sus. Amen po. Sabi niya, not my might. Amen po. Hindi dahilan doon sa magaling tayo. Kasi kung magaling tayo, wala, babagsak tayo. Amen po. Gumagaling tayo kasi dahilan doon sa Panginoong Sus. Nagtatagumpay tayo kasi dahilan doon sa Panginoon at dahilan doon sa tulong niya. Kasi kung hindi tayo tutulungan ng Panginoong Sus, hindi natin magagawa yung isang bagay. Amen po. Kumbaga hindi natin mapagtatagumpayan yung isang bagay. Dahilan doon sa backup ng Panginoong Sus, dahilan doon sa sinusuportahan tayo ng Panginoong Sus, kaya natin nagagawa. Yung pagsishare ng salita ng Diyos, yung pagtayo sa harapan, hindi natin magagawa yan kung sa sarili lang natin. Amen po. Minsan, tingnan nyo po, kung anin natin yung sarili natin, mahina tayo. Amen po. Kumbaga, hindi natin kayang magsalita. Pero dahilan sa Panginoong Sus, lumalakas tayo. Amen po. At salamat sa Lord kasi kahit minsan mahina tayo, kahit minsan ang dami nating pagkukulang, kahit minsan ang dami nating nagagawang mali, salamat sa habag niya. Salamat sa tulong niya. Amen po. At salamat sa kanya kasi nararamdaman natin, nakikita natin na kumbaga andun yung tulong ng Panginoong Sus. Hindi niya tayo pinapabayaan. Amen po. Kasi kung wala yung habag ng Panginoong Sus, hindi niya tayo tutulungan. Wala. Hindi tayo makakarating doon sa kung ano yung gusto ng Panginoong Sus sa atin. Amen po. At hindi tayo magtatagumpay doon sa ministry. Anuman ang tagumpay natin o anuman yung narating natin sa ministry o anuman yung nakamit natin sa ministry dahil sa kanyang tulong at dahil sa Panginoong Sus. Ulitin ko po, hindi dahilan doon sa sarili nating lakas. Amen po. Ulitin ko, gumagaling lang tayo dahilan doon sa habag at tulong ng ating Panginoong Sus. Amen po. Mahina po tayo. Pero dahil sa Panginoong Sus, tayo po ay lumalakas. Sa mga nararanasan natin, sa mga problemang nararanasan natin, sa mga iniisip natin. Pero salamat sa Lord kasi
hindi niya tayo pinapabayaan. Nakikita natin yung pagtulong ng ating Panginoong Sus. Amin po. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Sus sa ating paglilingkod. Bagkus makikita natin yung kanyang tulong at habag sa ating ministry. Amin po. So, yun lamang po yung may share ko po sa inyo at magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat po at yuko po tayong lahat at tayo po ay mag-pray. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Lord, sa kabila ng pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali namin. Salamat, Panginoon, dahil Lord, nakikita pa rin namin, nararanasan pa rin namin yung habag mo at tulong mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Lord, patuloy mo kaming pinapalakas sa tuwing kami nanghihina, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tagumpay na nararamdaman namin, nararanasan namin. Sa iyo lahat, Panginoon, yung glory, Panginoon. Hindi dahilan sa lakas namin, kundi dahilan sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tinutulungan mo kami sa aspeto ng ginagawa namin sa aming paglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy kaming aasa, magtitiwala sa iyo at lalapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na patuloy na nakinig ng salita ng Panginoong Sus. Salamat o Diyos, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, yun lamang po at mag-iingat po tayong lahat. God bless po.